Balikan natin ang sunog na sumiklab kaninang umaga sa bahagi ng Muntinlupa City kung saan naabot sa 120 katao ang nawalan ng bahay. Alamin natin ang update mula kay Giselle Ricafort. Giselle? Nasa 120 katao ang nawala ng tahanan sa malaking sunog sa isang informal settlement sa bahagi ng Sitio Masagana sa Barangay Alabang sa Muntinlupa City. Ayon kay Fire Superintendent Rowena Golod ng Bureau of Fire Protection Muntinlupa, isang individual din ang isinugod sa ospital matapos mag-hyperventilate pero bineberipika pa kung kabilang ito doon sa mga nasunugan. Nasa 50 kabahayan at isang multipurpose hall ang tinupok ng apoy habang tinataya naman na nasa 2 milyong pisong halaga ang mga naabong ari-arian. Sinabi ni Golod na nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang bahay na gawa sa light material pero ang sanhi ng apoy iniimbestigahan pa rin yan hanggang sa ngayon. Aminado naman ang hepe ng BFP Muntinlupa na naging pahirapan ang pag-apula ng sunog dahil sa pahirapang pagkuha ng supply ng tubig. Dahil anya ito sa mga sasakyang nakaparada sa daraanan ng mga truck ng bumbero, kaya itinaas pa sa ikatlong alarma ang sunog matapos na o bago na apula matapos ang mahigit isang oras. Laking pasalamat naman ng Bureau of Fire Protection sa thermal drone na kanilang nagamit mula sa lokal na pamahalaan para sa mabilisang pagresponde at assessment. Pakinggan natin si Fire Superintendent Rowena Golod. So hindi po siya ganun kadami ang mga naapektuhan, tinaas po natin sa third alarm. Bakit po? Dahil medyo nahirapan po kami kumuha ng supply ng tubig. So kung makikita po ninyo sa naging operation namin, napalibutan naman namin yung buong area. That's why this is also a good thing na rin kahit papaano dahil maaga po namin naapula. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.